Network Entertainment. Siguro dapat matuwa ka na natatapos mo Oo. yung trabaho on time tsaka ng maaga talaga. Yan okay yan. Kung very efficient siya. Marami akong kilala. Marami akong kilala. Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal where we talk about work-related topics in a light manner na parang nagkukwentuhan lang tayo sa pantry. Kasama ko ngayon ang aking co-host, si Zar de los Reyes, CRSP. Hello! Hi, Stanley! Kumusta ka na? Okay naman. Same. Same ha? Same. Medyo busy ka o ano? Busy. Siyempre, meron tayong mga gigs. May Suplado Motors kasi tayo. Oo, may diba? Suplado Motors tayo and everything else. Mga food reviews mo, di ba? Yeah. Oo. Like and subscribe mga Immortal sa Underpaid Podcast on Spotify and Apple Podcast tsaka sa Facebook, Instagram, TikTok. Pati na rin ang Suplado Motors. Yes. Ano bang bagong gagawin natin? Saan? Sa Suplado Motors, di ba? Madami. Like, nagka-car review tayo ngayon, di ba? Nag-review na talaga tayo ng cars. Dati kasi puro artista eh. Mga yung interviews dati. natin. Oo. Pero abangan nyo, marami kaming collab. Yes. Tsaka pati sa mga social media accounts namin. Ako, Stanley Chi on all social media platforms. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. And syempre, si Zar de los Reyes sa Zar LinkedIn. de los Reyes 1 sa LinkedIn. Just follow or connect with me there. Mga Immortal, maraming nagre-request ng yung basahin natin yung sulat nila. Okay? Hindi namin pinapangalanan kasi nga baka mahuli sila ng boss. At saka kung sinabi lang okay sila doon, edi fine, di ba? Oo. Pwede naman, pero kung they want privacy, then we don't say their All you have to names. do is message us or sa Facebook or sa Instagram, pwede rin. At meron tayong babasahin mula sa ating reader or listener, yung office confession natin. Oo. Fun yan, fun. Fun yung mga office confessions. Itago natin yung title na Fake Busy. So simulan na natin. Dear Underpaid Podcast, call me Fake Busy. Work from home ako ngayon pero minsan kapag tapos ko na ang lahat ng task ko ng maaga, nagkukunwari pa rin akong busy. Nag-open ako ng Excel file tapos tititig lang sa screen para magmukhang may ginagawa. Minsan, nagmo-move pa ako ng mouse para hindi maging away sa Teams. Hindi ko alam kung tamad ba ako o efficient lang talaga ako sa trabaho. Normal ba ito sa work from home setup? From Fake Busy. Zar. Grabe, may mga ganyan talaga, no? Pero thank you for the honesty, Diba? Ikaw, nag-work from home ka na ba? Kailangan mo ba gawin yan? Ako kasi I was lucky enough na masama ako sa isang kumpanya na basta matapos ko yung deadline ko, okay na ako. Basta masubmit ko yung trabaho, di ba? Hindi ko kailangan yung parang, di ba merong app na naka-install sa laptop? Tapos nakalagay ko ano yung ginagawa dun sa monitor. Kung saan kayo nagbabrowse na websites, di ba? May ganon. Oo. It's more, mas pang freelancer ito eh. Oo. Freelancer naman yan eh. I would assume dahil dun sa setup niya. Pero alam mo kasi, meron kasing mga companies na nag-require ng time tracker. Katulad ng sa akin, di ba? Nag-work ako sa Upwork. So, nag-require sila ng time tracker. Yung time tracker na yon, minomonitor yung activity mo. So, nagkakaroon siya ng screenshots every 10 minutes. Plus, minomonitor niya yung activity level mo. Number of mouse clicks, number of keyboard strokes. So, ganun ka-specific. So kapag nag-stop ka, magsa-stop rin ng time tracker. So, minsan, yung mga tao, kailangan talaga may activity. Since nag-Upwork na ako since 2010, may time tracker na ako ever since. So, sanay ako na kiniklik ko yung mouse ko. Like, automatic yon para lang may activity. Pero syempre, may ginagawa ka. Kung nag-iisip ka, for example, di ba, hindi naman like dire-diretso yan, di ba? Pag may ginagawa ka, pag nag-iisip-isip ka lang, okay lang, sige, click-click ka lang para lang may activity. Pero sa kanya, wala na siyang ginagawa, no? Baga natapos na niya yung task niya ng maaga.
I think pag nasa local setup, pag nasa Pilipinas, medyo particular yung mga ibang boss na, uy, dapat busy ka na may ginagawa palagi. Oo. Pero I don't know with sa Upwork kasi mga boss nyo, mga taga-ibang bansa. Oo. Mas mahigpit ba ron? Actually, hindi masyado. As long as, kunwari, nasa recruiting for example, basta ma-meet mo yung metrics mo, basta okay naman yung work mo, hindi naman mukhang nagsa-slack off ka, you're okay. Like for example, nasa customer service ka naman, kung may schedule ka, susundin mo yung schedule mo. May call ka man or wala. 'Di ba? Okay. Hi, I'm Joelle. I talk for a living and I'm an overthinker. Life keeps going and the questions keep coming. But I hope you find comfort in the fact na hindi ka mag-isa. Ang dami nating overthinker, no? Sa ups and downs, twists and turns ng buhay, paano kung ituloy lang natin ang paghanap ng kasagutan? Ready? Tara! This is Joelle's Podcast. Paano kung? Powered by the Pod Network. So I think baka ang yung nirereklamo niya or kinikwento niya, baka local setup kasi ito. Oo. Kasi dito lang naman yung kapag naka-work from home ka, kahit lunch break or kahit after office hours, nagba-Viber sa'yo, nagme-message sa GC, di ba? May pina-follow up sa'yo, may inuutos sa'yong last minute, no? Oo. I think sa ibang bansa, parang automatic na after office hours, hindi ka naguguluhin eh. Oo, actually. Oo. Siguro doon sa pagiging fake busy niya, mukhang kasi, baka it's either kulang yung task niya or super bilis naman niya. 'Di ba? Or kung hindi man, baka ang ginagawa, mabilis ka magtrabaho, dadagdagan ko yung workload mo. Oo. Baka ganun siya. Yung sa kumpanya nila. Ano yung question niya sa dulo? Ano ba? Sabi niya is, hindi niya alam kung tamad ba raw siya or efficient lang talaga siya sa trabaho. I think based on his description, his ba yan? Like, lalaki ba? Wala fake sinabi. busy lang. Itago Okay, sa based on the pangalan ganun. description, mukhang efficient siya. Mm-mm. Kasi natatapos naman niya yung trabaho niya. Oo. Siguro kung ang problem niya is the lack of work, for example, then siguro maghanap siya ng ibang mga task to keep himself busy. Like, ang dami pwedeng gawin. Pwede kang mag-check ng email mo. Pwede, hindi lang naman yun ang work niya di ba? Pwede siya mag-organize ng files niya. So, pwede siyang mag-organize ng mga files or gumawa ng ibang task. Pwede rin naman, kung feeling niya masyado siyang mabilis, pwede mag-pace na lang siya. Huwag naman masyado mabilis. Mag-isip ka, kasi malay mo, sobrang bilis niya, tapos ang dami palang mali. Pwede niyang i-recheck yung work niya. Madami pwedeng gawin doon sa time na extra. Kasi depende rin sa tao. May mga iba, talagang very efficient sila. Mm-mm. And siguro, baka sila mismo baka masyado ako mabilis. Oo. Or mamaya sabihin, minadali ko. Kanya-kanya tayo ng pace, kanya-kanya tayo ng style sa trabaho. Baka naman ito wala masyadong distraction sa bahay. Tapos nagagawa niya kaagad yung task niya on time. Inuuna niya yung mga madadali, kaya natatapos niya kaagad yung mga binibigay sa kanyang trabaho. At hinuhuli niya yung pinakamahirap. Oo. Pag natapos niya, petix na siya, di ba? Pero Miss or Mr. Fake Busy, sa akin, okay yan na efficient ka kasi ibig sabihin, nagagawa mo kaagad on time yung trabaho mo tapos hindi ka yung parang fina-follow up. Oo. Parang kampante sa'yo yung boss mo na pag ibinigay ko rito kay Fake Busy, matatapos niya kaagad. Oo. Basta be transparent lang. Huwag lang masyadong nagpapanggap. Diba? Kung dito yan, siguro dapat matuwa ka na natatapos mo yung trabaho on time tsaka ng maaga talaga. Yan okay yan. Kung very efficient siya. Marami akong kilala. Marami akong kilala. Hindi lang fake busy at least yung si fake busy may ginagawa talaga. Yung iba, may mga kilala ako, ang ginagawa nila, hindi sila nag-work totally. Yung kumbaga parang yung mga talagang fraudulent na. Baka ipinapagawa sa iba, gano'n? Oo. Yung pinapagawa sa iba, tapos hindi alam ng clients nila, for example. Or,
ano lang, nagki-click-click lang sila ng mouse nila or keyboards nila tapos wala naman talaga silang ginagawa. Oo. Yung merong mga nag-a-abuse na ng mga clients nila. So, meron akong kilalang mga ganun. Anong ginagawa? Paano sila nahuhuli? That's very different. Mahuli mo sila sa keyboard strokes. Yung iba may gumagamit mga auto-clicker. May ganon? Oo. May mga gumagamit ng auto-clicker. As in, may mga software. Alam mo ba na meron akong team member dati na hulihan ng auto-clicker. Paano? Tapos, ang rason niya sa akin, kasi kaya daw siya nag-auto-clicker kasi inaantok daw siya during his shift. Oo, inaantok daw siya. So, ano ginawa sa kanya? Tinanggal ba siya? Siyempre, ako yung boss niya. Oo. So, automatic na yun. Tinanggal na. Oo. Ang gagawin mo doon, tatanggalin mo muna yung access. Bago mo kausapin. Inuunti-unti mo. Hindi. As in, instant. Pag kunwari, kakausapin ko siya ng mga 10 o'clock, aalisin ko yung access niya ng mga 9:50. Tapos kakausapin ko siya ng 10. Paano yung mararamdaman ng empleyado na tatanggalan na siya ng access or pagagalitan siya? Ay, hindi. Itong part na to, dapat hindi sinasabi dapat niya. to. Kasi, na siya fraudulent siya eh. So, yung mga fraudulent pandaraya, talaga. Ganon, oo, pandaraya talaga. So, yung mga ganon, biglaan talaga yun. May fine ba siyang babayaran? Wala. Kung sabihin ko sa kanya, ibalik niya yung pera niya. Hindi ko papabalik yung mga kinita niya. Pero, wala na siyang trabaho. Nag-explain naman ako kung bakit. Kaya, naging open naman siya kung bakit siya nag-auto-clicker. Okay. Kasi inaantok nga siya. So, yun. So, mga immortal, huwag kayo mandadaya kung kayo binigyan ng task na work from home. Kung ako ang suggestion ko dyan, siguro alam mo naman ang task mo, 'di ba? Or alam pwede mong gawin. Mag-time block ka. 'Di ba? Ikaw nag-time block ka ba? I-explain natin yung time block sa mga listeners natin. Oo, ang time block, kunwari may Google Calendar ka. So mag-a-assign ka ng task for each hour, each 30 minutes, for example, para at least pag nag-work ka na, alam mo kung anong gagawin mo. So for example, may gagawin siyang task, alam niyang 3 hours. So 3 hours yung task, anong gagawin niya dun sa rest of the hours, di ba? So at least, mata-time management niya yung work niya kasi at least malalaman niya, okay, anong gagawin ko dun sa 4th hour ko or 5th hour ko. Makahanap siya kagad ng task or ng gagawin. At saka para pag tinanong kayo ng boss nyo, anong ginawa mo, at least masasagot mo, di ba? Tama naman yun. Ako, ginagawa ko yung Pomodoro timer eh. So, every 25 minutes. 25 minutes work tapos 5 minutes na rest. parang yung stretching, ganyan. Para hindi ka antukin or tatayo ka konti, kakape ka, di ba? Para hindi naman parang masyado. Parang never kita nakita nag-Pomodoro timer. Hindi naman tayo magkasama magtrabaho eh. So, meron, nanilang, yung Pomodoro mo ba as in yung may timer ka or meron kang app? Hindi, libre na dina-download mo lang sa telepono, okay. Ganyan. Tapos biglang magta-timer na tumayo-tayo ka na, ganyan. Ano ginagawa mo sa mga tayo-tayo mo? Kakape. Nagkakape ka? Nag-exercise ka? Hindi. CR, kakape, ganyan, tayo-tayo. ka? Lalakad-lakad. Hindi, gagano ka, yung mga jogging, stretching. Lalakad-lakad, ganun. Okay. Pero mga immortal, sana huwag kayo mandaya kasi pagka nasita kayo at nahuli kayo, medyo mawala kayo ng trabaho. Sayang yung pagkakakitaan ninyo. Anyway, maraming salamat sa pinadala mong sulat, Miss or Mr. Fake Busy. Sana nakatulong kami sa'yo at continue to support Underpaid Podcast. Meron kami mga teasers na ina-upload para mas ma-excite kayong panoorin yung mga episodes namin. Episodes natin is Mondays and Thursdays. Yes. Yun. Anong oras? 6 a.m. 6 a.m. So habang nagta-travel kayo to your office, from your house to your office, or wherever to your office, makinig kayo. Kahit na nagko-commute kayo, ganyan, pwede kayo makinig ng Underpaid. Like and share yung video podcast nasa Spotify and nasa YouTube ng The Pod Network Entertainment. So there you have it. For Zardelos Reyes, I'm your host Stanley Chi, and this is the Underpaid Podcast.
The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. Content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.